Lady Wendy, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ng lalaki. Oo, sagot ni Wendy, habang ginamit ang kapangyarihan niya upang patulugin at ipalimot ang lahat sa kanyang anak. Kapag nanatili siya sa akin, mamamatay siya. Patawarin mo ako, anak, bulong niya, habang pinagmamasdan ang natutulog niyang sanggol, ang huling tagapagmana ng isang banal na kapangyarihan. Napalingon sila nang biglang may ingay sa likod. Mabilis. Paparating na sila. Umalis ka na rito. Sigaw ni Wendy. Pangakuan mo ako, iligtas mo siya. Dalhin mo siya sa lugar na hindi siya kailanman matatagpuan. Pilit na isinara ang kakayahan ng sanggol, at tuluyan siyang nahiwalay sa kanyang ina. Ibinigay ng lalaki ang sanggol sa isang babae. Kailangan kong bumalik para ipagtanggol ang iyong ina. Mula ngayon, ikaw na lang ang aasahan mo. Mabuhay ka sa sarili mong lakas. Iniwan ang sanggol sa isang kolonya ng mga ipinatapon, isang lugar na puno ng kasalanan. Pinalibutan na si Wendy ng mga lalaki, dumating na sila para kunin siya. Para sa isang labang ganito kalaki, talagang ginawa ng 7 pangunahing pamilya ang lahat, wika ni Wendy. Wendy, sumama ka na sa amin, sabi ng mga lalaking nakaitim. Lahat ng ito, dahil lamang naiinggit ang Diyos sa kanya. Itinaas ni Wendy ang kanyang kamay at mariing sinabi, sa mga darating na araw, pagsisisihan ninyo ang mga ginawa nyo ngayon. Bumabagsak ang mga Diyos gaya ng mga bulalakaw. Namuhay ang bida ng isang tahimik ngunit mababang uri ng buhay. Lagi siyang minamaliit at inaapi. Ang batang nawala ng alaala ay pilit na nabuhay, araw-araw ay pakikipaglaban para lang makatawid. Hanggang sa tumuntong siya sa edad na 18. Isang hindi inaasahang kompetisyong ipinalabas ng live ang siyang bumunyag ng kanyang tunay na pagkatao, at tuluyang nagwasak sa kanyang payapang mundo. Walang duda, anak siya ni Wendy at ng taong iyon, bulong ng isa sa mga nanunood. Agad kumilos ang mga makapangyarihang puwersa. Dahil nakita siyang banta, nagpadala sila ng pangkat ng mga mamamatay tao upang wakasan siya, isang grupo ng mga manguusig. Ngunit sunod-sunod na dumating ang mga tagapagtanggol, 5 natatanging nilalang na isinilang upang pangalagaan siya. Nagsimula na ang labanan ng mga may kapangyarihan. Luha, pagkakaibigan. Ang tabing ng panahon. Ang kamay na ito, ang siyang dudurog sa mundong ito. Isang piitang puno ng kasalanan. Nakatingin ang bida sa screen na agad kumuha ng kanyang atensyon. Isang sistema ng kompetisyon, 7 laban sa 1, limitadong labanan kung saan iisa lang ang makakaligtas, at ang magwawagi ay makakakuha ng 3 milyon, kapalit ng buhay na sinugal sa madugong labanan ng pag-asa ng mga may suot na itim na singsing, habang pinapanood ng buong mundo ng live. Tinitigan niya ito, naglalayo na manalo ng 3 milyon upang may mabili. Nagulat siya nang lumapit si Alvin. Anong tinitingnan mo? Tanong nito. Wala lang, sagot ni Shannon. Tumingin din si Alvin sa screen. Pag-asa ang kamatayan. Kalokohan. Anong pag-asa pa meron pagkatapos ng kamatayan? Propaganda lang yan ng mga makapangyarihan, imbento nila yan. Sa totoo lang, para tayong mga laruan sa laro nila. Pinagpapapatay nila tayo para lang sa aliw nila. Ikaw, hindi ka naman balak sumali, di ba? Umiling si Shannon bilang sagot. Mabuti naman. Hindi madali ang pagpapalaki ko sa'yo, sagot ni Alvin. Nga pala, dala mo ba yung mga pagkain? Tanong ni Shannon. Oo naman. Makakakain tayo ng maayos mamayang gabi, sagot ni Alvin habang inaangat ang kanyang kapa upang ipakita ang mga dalang supply. Napangiti si Shannon, nakahinga ng maluwag, pero agad ding napawi ang ngiti niya nang mapansin ang sira sa prostetikong braso ni Alvin. Hindi na natin pwedeng ipagpaliban pa ito, sabi niya sa kanyang isip. Nagpasya na silang umuwi, dahil baka may makakita sa dala nila at mapahamak pa sila. Nanatiling mabigat ang pakiramdam ng bida, hindi mapakali sa nakita niyang pinsala sa braso ni Alvin. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang gulo, may mga taong nagtatalo dahil sa pagkain. Matanda ka na, ubos na nga ang ngipin mo. Makakain mo pa ba ito? Sigaw ng lalaki habang inaagaw ang pagkain mula sa matanda. Mas mabuting mamatay ka na lang kaysa nagpapakahirap pang magtago ng pagkain. Huwag mo namang kunin, pakiusap ng matanda, halos mangiyak-ngiyak. Bayaran mo kung gusto mong mabawi. Sigaw ng lalaki habang inilalagay ang pagkain sa truck niyang punong-puno na ng supply.
Mukhang hindi na natin pwedeng daanan ang kalsadang to sa susunod, ani ng bida. Alvin, dumaan na lang tayo sa kabila. Sandali lang, sabi ni Alvin at nilingan ang matanda. Alvin, huwag mong sabihin, napahinto si Shannon at tahimik na pinanood si Alvin na inaabot ang pagkain sa matanda. Umuwi ka na agad. Delikado sa labas. Sigaw ng matanda habang nanginginig ang boses. Ito ang lugar ng mga ipinatapon, kung saan ang pagkain ay pinaglalabanan. At ang mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili, tahimik na lang naghihintay ng kamatayan. Tumakbo na ang matanda palayo, pero natigilan siya nang muli niyang makita ang mga lalaking kumuha ng pagkain sa kanya kanina. Nagulat siya nang sabihan siya ng, "Nakita namin lahat, may natira ka pang pagkain, di ba? Ibigay mo na kung ayaw mong mamatay." Sangkatauhan, kabutihan, tiwala. Walang halaga ang mga ito sa makasalanang lupain ng mga ipinatapon. Ibinigay mo na yung para sayo, Alvin, sambit ng bida. Kalahati ng sayo, kalahati ng sakin, wag mademo, sagot ni Alvin. Ayaw ko nga, ikaw na lang ang maging gutom na bayani, sarkastikong tugon ni Shannon. Mahal kong batihing kapatid, pakiusap naman. Pagmamakaawa ni Alvin, na naman, reklamo ni Shannon. At kami ang mga batang tinalikuran ng Diyos, na ngayon ay nabubuhay sa lugar na kinalimutan ng langit. Habang inaayos ni Shannon ang mga dala nilang supply, sinabi niya, "Alvin, nagtanong na ako tungkol sa pagpunta sa jurisdiction. Kapag naayos mo na ang prosthetic mo, pwede kang mag-apply. Pwede kang doon tumira at magtrabaho ng part-time, kahit hindi tayo madalas magkita. Nakikinig ka ba, Alvin?" Tumingin siya kay Alvin, pero nakita niyang mahimbing itong natutulog sa sopa. Kinumutan niya si Alvin at tinutok ang tingin sa prosthetic arm na may nakalabas na error, na babala. Biglang bumalik sa alaala niya ang kanilang kabataan. "Sasama ba ako sayo?" tanong ni Alvin kay Shannon. "Hindi na, maghintay ka lang dito, kaya kung makalusot, sige, hihintayin kita," sagot ni Alvin, pinagmamasdan si Shannon habang palayo ito. Ngunit hindi inaasahan, may biglang hamatak kay Alvin. Ngumiti si Shannon habang bumabalik sa kinaroroonan nila, umaasang makikita si Alvin, pero wala na siya roon. Tumingin si Shannon sa madilim na eskinita, kinakabahan habang nakakarinig ng mga kaluskos at tunog ng ninunguyang pagkain. Napatigil siya, bahagyang nauutol habang tinatawag si Alvin. Nabitawan niya ang hawak nang marinig ang paos at mahina na boses ni Alvin. "Shan, tulungan mo ako." Kasunod noon, isang nakakatakot na halakhak ang umalingaw mula sa loob ng dilim. Mula roon, lumitaw ang isang lalaki, may hawak na napunit na kamay ni Alvin, at may nakangising tanong. "Gusto mo rin ba?" Sa matinding takot, napasigaw si Shannon. "Kung hindi ko siya iniwan noon, ibang-iba sana ang lahat," sambit ni Shannon habang nakatitig sa prosthetic arm ni Alvin. "Hintayin mo ako, Alvin," sabi niya sabay baba ng prosthetic arm. "Utang ko ito sayo. Babalik ako bago sumikat ang araw," wika ng bida habang isinasara ang pinto ng garahe. Dito, may countdown na nangyayari, at buong lakas na hinaharap ni Shannon ang hamon. Ang nag-iisang dahilan kung bakit siya lumalaban ay ang pag-iisip na makukuha niya ang 3 milyong piso. At naniniwala siyang sapat yun para mapaayos ang prosthetic arm ni Alvin. Pero ang hindi niya alam, ang laban na ito na pala ang magsisimula ng totoong digmaan. Isang mundo ng kababalaghan na pinamumunuan ng mga rings. Nasa pinakataas ang lungsod ng mga celestial, sinusundan ng jurisdiction, habang ang mga ipinatapon ay naninirahan sa penal colony. Bawat bata ay kailangang sumailalim sa pagsusuri ng kanilang kakayahang supernatural sa edad na 8. Pagkatapos ng pagsusuri, suot ng bawat tao ang isang ring na nagtatala ng kanilang personal na impormasyon at kakayahan. Ang ring na ito ang nag-uuri sa mga tao sa 5 kategorya batay sa kulay, espesyal ang ginto, mataas ang pilak, karaniwan ang tansu, mababa ang abu, at ang pinakakakilakilabot, ang itim, ang kulay ng sukdulang kasamaan o evil. Sa kasalukuyan, nakapila si Shannon papasok sa bus para makapasok sa arena ng jurisdiction. Pagdating sa kanya, nagka-error ang kanyang profile. "Error?" tanong ng isa sa mga taga-suri. "Lagi namang ganyan pag may goods ako. Matagal na to, hindi naman problema." Sagot ni Shannon. "Nangyari na ba to dati?" tanong ng isa.
Ngayon ko lang to nakita. Hindi naman to mahalaga sa penal colony, pero kung gusto mong pumasok sa jurisdiction, mas mabuti nang mag-ingat ka. I-scan mo siya ulit, utos ng isa pa. Habang muli siyang ini-scan, may biglang sumigaw mula sa likuran. Hoy! Kung hindi ka marerehistro, umalis ka na lang. May nakapila pa sa likod mo. Bigla na lang siyang sinuntok sa batok ng isang lalaking hindi niya kilala. Kinakausap kita, bingi ka ba? Sigaw nito. Napalingon ang mga tao sa paligid dahil sa gulo. Lumingon si Shannon sa lalaking nanuntok sa kanya, may galit sa kanyang tingin. Ano yang tingin mo? Aba, bastardo, pang-aasar ng lalaki, sabay ngisi. Hindi siya pinansin ni Shannon at muling humarap sa mga taga-suri. Pakiskan ulit. Kailangan kong makasali, pakiusap niya. Naramdaman niya umaamba ang lalaki sa likod na sipin siya. Kaya bago pa siya masipa, nakaiwas na siya rito. Dahilan para bumagsak ang lalaki sa sakit. Nagtinginan ang mga tao, at nagsimulang matawa. Magaling siya, ano? Bulong ng isang taga-suri. Ma'am, sagot ng isa, habang pinagmamasdan si Shannon. May isang lalaki sa di kalayuan na tahimik na nanunood habang nangyayari ang lahat. Lintik na bata to, bulong ng lalaking nakipag-away kay Shannon. Mukhang namaliit kita, dagdag niya, sabay hila ng patalim mula sa likod na nakatago. Ngunit bago niya masaktan si Shannon, nakapasok na ito sa bus. Papasok na rin sana ang lalaki nang biglang nagsalita ang isang tauhan sa checkpoint. May nakangiting ekspresyon na nakakakilabot. Hindi pa huli para patayin mo siya. Pagdating niyo sa arena, napakunot noo ang lalaki. Ha? Anong pinagsasasabi nito? Common lang naman siya, hindi silver, isip niya. Samantala, isang lalaki sa gilid, na hindi pinayagang makapasok, ang nagsalita. Wala ka talagang sense. Ako tong binaliwala mo, tapos yang patpatin at batang-bata ang pinili mo. Mas malakas ako kaysa sa batang yun, di ba? Sumabat ang isang nakaupo malapit sa pila. Mas masaya ang arena pag may malakas at mahina. Isipin mo, yung gwapong bata, bigla na lang mamamatay ng malagim. Tataas talaga ratings ng broadcast tune. Sagot ng isa, sabay tawa. Sobrang excited na makita siyang bugbugin. Biglang nagsalita ang isang misteryosong lalaki mula sa gilid. Dahil sa dami ng mga hanggal na katulad nyo, kaya ang mga walang kakayahang supernatural ay tinatawag na evil, at ginagawa na lang laruan ng mga may kapangyarihan. Tahimik ang mga tao sa paligid niya, tila nabigla sa kanyang sinabi. Maswerte pa nga kayo na hindi kayo napili, may kaunting tsansa pa kayong mabuhay. Mga mangmang, biglang kumulo ang galit ng mga nasa likuran niya. Anong sabi mo? Pinagsasabi mo riyan. Hindi ba exile ka rin tulad namin? Gusto ko lang naman magyosi rito, sagot. Ng misteryosong lalaki, walang pakialam. Huwag mo kaming bitinin, sumagot ka ng maayos. Sigaw ng isa pa, teka lang, pamilyar siya, bulong ng isa sa gilid, habang tinitigan ang lalaki. Ngumiti ang misteryosong lalaki at bahagyang tumagilid. Hindi niyo pa rin ako nakikilala. Mukhang kulang pa ang mga panalo ko. Sabay taas ng kanyang buhok para ipakita ang kanyang mukha. Ngayon, kilala niyo na. Nanlaki ang mata ng isa. Siya ang may hawak ng winning streak record sa Dead Corpses Club. Biglang nagsalita ang isang tauhan sa checkpoint. Quentin, huwag kang magpaiwan. Sumakay ka na sa bus. Oo na, sagot ni Quentin, sabay akyat sa sasakyan. Cheers for surviving. One-way ride na to. Wala nang takas sa kapalarang kamatayan. Ito ang jurisdiction area, ang talaan ng sistema. Sa loob, may isang lalaking abala sa pagtatype. Nang lumabas ang profile ni Shannon sa screen, natigilan ito. Dahan-dahan siyang ngumiti, isang nakakatakot, parang demonyong ngiti. Ang mga matang to, katulad ng sa kanya. Anak ng Diyos, ikaw ba yan? Bulong niya habang nakatitig sa screen, tila may nalalaman. Samantala, si Shannon ay tahimik sa loob ng bus, nakasandal sa bintana, habang kumakabog ang dibdib. Kailangan ko lang makabalik bago sumikat ang araw, para hindi malaman ni Alvin. Kapag nahuli ako, patay ako sa sermon. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, may nakita siyang lalaki sa refleksyon na may dalang patalim kaya siya ay nagulat. Mabilis ang kamay ng lalaki, kaya agad niyang hinawakan ang button sa ilalim ng kanyang upuan para i-recline ito. Dahil dito, nasipa niya agad ang kutsilyo at naiwasan ang pagsaksak. Tumilapon ang kutsilyo sa kisamed, umalis siya sa kanyang upuan upang harapin ang lalaki. Pinanood lang sila ni Quentin mula sa likuran. Ayos to. Nakakainip kapag hindi ka lumalaban. Gusto kitang patumbahin bago pa magsimula ang torneo, sabi ng lalaki. Napaisip si Shannon. Hindi to maganda.
Hindi ko kayang sayangin ang lahat ng lakas para rito. Kailangan ko itong tapusin ng mabilis, o baka hindi ko kayanin ang susunod na mangyayari. Pero kung magsimula akong lumaban ngayon at makita ng lahat ang lakas ko, pupuntiryahin ako ng lahat. Nakatayo si Shannon, hindi alam ang gagawin. Bigla namang may sumapak sa lalaking nakadilaw na nakikipaghamon sa kanya. Tiningnan na lang ito ni Shannon nang may pagtataka. Ayos yan, Quentin. Responsibilidad mo yan hanggang makarating tayo sa destinasyon, sabi ng driver ng bus. Iwan mo na to sa akin, hindi siya gising. May ngiting smug ang sagot ni Quentin. Nanigas si Shannon sa gulat. Isang suntok lang, napatumba niya ang ganoong kalaki. Sa isip-isip niya. Nang lumapit si Quentin, nagpasalamat si Shannon. Kung sasabak ako sa kanya agad sa laban, wala na akong tsansang manalo, iniisip niya. Nagpapasalamat ka sakin. Sa kalaban mo. Ang inosente mo talaga, bata, may kayang ngiting sabi ni Quentin. Pero maswerte ka, hindi mo ako haharapin, maliban na lang kung manalo ka sa laban mamayang gabi. Sagot ni Shannon nang biglang bumagsak ang kutsilyo sa ulo ni Quentin mula sa kisame ng bus. Dumating na sila sa jurisdiction. May madilim na tunnel na may liwanag sa dulo nito. Nang makalabas sila, nakita na nila ang loob ng jurisdiction na puno ng mga gusali. Wow! Sabi ni Shannon sa gulat, humanga sa tanawin. Isang ganap na ibang lungsod ang bumukas sa kanilang harapan. Dito pala nakatira ang mga advanced, ang jurisdiction. Sabi niya, bumaba na sila at tinignan ni Shannon ang isang estatwang nakakakilabot. Impresibo, ang sabi niya, napahinto siya ng saglit. Bilasan niyo. Sigaw ng iba dahilan para siya ay sumunod na. Ngayon, nandito na sila sa arena. Nag-aapoy ang gilid at may nakakatakot na disenyo. Punong-puno ito ng mga taong, advanced, na nanunood. Nililibot pa rin ni Shannon ang kanyang mga mata, humahanga sa mga nakikita. Natigil siya sa paglalakad nang mapansin niya ang isang tambak ng mga patay. Ilan sa mga ito ay mga kalahok na namatay sa laban. Ang gulo dito, ang dami ng dugo na tumagas, sabi ng isang worker. Walang awang itinatapon ang mga patay na parang basura, hinahayaang lamunin ng kadiliman sa ilalim ng lupa. Ganito pala ang Trato sa lugar na ito. Isang babae ang tumawag, nakatayo sa harap ng pintong may mga linya kung saan sumisiklab ang nakakakilabot na purple na kuryente. Young Master, sabi niya. Dumating na ang araw ng propecia. Mukhang mataas ang posisyon ng lalaking lumabas mula sa loob. Yumuko ang babae sa kanya at sinabi, maaari mo nang simulan ang iyong paglalakbay. Sa loob ng silid ng paghahanda, naghihintay ang mga kalahok. Iba't iba ang kulay ng kanilang mga suot na t-shirt at may kani-kanyang numero. Tahimik na pinagmamasdan ni Shannon ang paligid. Naisip niya habang tinatitigan ang lalaking nakadilaw na unang umatake sa kanya. Ang gamit niyang sandata ay blade, samantalang siya'y may brass knuckles. Yung isa naman ay may patalim. Yung dalawa pa ay may baton at club. Napansin ni Shannon na siya lang ang walang sandata. Nalungkot siya habang nakasandal sa locker sa likod ng silid. Mukhang malas talaga ang numerong 4, bulong niya sa sarili. May patakaran ang laban. May 7 kalahok pero 6 lang ang sandata. Ang pagkakasunod sa pagpili ng sandata ay base sa tinatayang tayensa ng pagkapanalo ayon sa boto ng mga manunood. Ang may pinakamaraming boto ang unang pipili, habang ang may pinakamababang boto ay papasok na walang armas. Ang may pinakamataas na boto ay umabot ng 36%, samantalang si Shannon ay nakakuha lamang ng 1.2%. Ngunit inisip niya, ayos lang to. Wala namang mag-e-expect sa akin. Sa halip, sila'y tutok sa pinakamalakas. Habang nakapamewang at seryosong nag-iisip, napatingin siya sa gilid. Nandoon si Kentian sa pintuan, pinagmamasdan siya. Pagkatapos ay tahimik na lumakad palayo ang matanda. Matagal ko nang pinapansin ang matandang yun, sabi ni Shannon sa sarili. Mukhang malakas siya, parang hindi mahirap para sa kanya mabuhay sa exile zone. Nakakainggit. Habang naglalakad palayo si Kentian, bigla siyang nilapitan ng lalaking may pinakamataas na boto. Naka-purple siyang damit at may tato. Lumapit ito kay Shannon at may mapang-uyam na ngiti. Kilala mo ba si Kentian? Tanong nito. Siya yung may 8 sunod-sunod na panalo. Sumagot si Shannon ng seryoso, hindi ko siya kilala. Tinulungan ka pa naman niya papunta rito. Baka naman tinatago mo lang ang lakas mo. Kilala kasi si Kentian sa paghanga sa tunay na malalakas. Mas malaki at mas matangkad ang lalaki kaysa kay Shannon.
Inipit nito ang noo sa noo ni Shannon habang tinutok ang baril sa tiyan niya. Kung nagsisinungaling ka, hindi kita palalampasan, banta niya. Habang tumitindi ang tensyon, biglang tumunog ang alarma. Hudyat ito ng pagsisimula ng paligsahan. Nagsimula na, sabi ni number 3, sabay taas ng sandata at lakad palabas ng silid kasama ang iba pang kalahok na pawn ng intensyon na pumatay. Good luck, pahabol niya. Pagdating sa pasukan ng arena, sinalubong sila ng dalawang gwardya. Isa ang may hawak ng maliit na bilog na aparato. Pakiusap, gamitin ninyo ang mga kagamitang ito para masundan ng mga manunood ang laban, sabi ng isang gwardya. May hawak siyang 7 maliliit na bilog na bomba, mga microbomb. Galing nyo sa Patrick, reklamo ni No. 3, wala namang nagsabi na may ganito, dagdag ni No. 1, turinjin nyo na lang itong espesyal na regalo, sabat ng gwardya. Kakatawa, ani Shannon. Kinuha niya ang isa at idinikit sa kwelyo niya. Pwede na ba akong pumasok? Tanong niya. Oo naman, sagot ng gwardya na may ngiti. Pagpasok ni Shannon, sinalubong siya ng malakas na hiyawan ng mga manunood. Maliwanag ang mga ilaw at puno ng sigawan ang arena. Siya ang unang pumasok bilang competitor No. 4. Lumilipad ang mga drone sa paligid habang umaalingaw-ngaw ang boses ng announcer. Isang manlalaro lang ang dapat na mabuhay. Gawin ninyo ang lahat para maalis ang iba bago matapos ang countdown. Kung kayo'y magpapakita ng awa, sasabog kayo. Tiningnan ng lahat ang orasan na May 15th minuto. Nakailaw ang mga numerong 1 hanggang 7. Nakaikot ang mga kalahok sa gilid ng arena, handa na sa pagsisimula. Samantala, sa silid ng dating mga kampyon, pinag-uusapan nila ang laban. Sino kaya ang unang mamamatay? Tanong ng isa. Si number 4 yan. Wala nga siyang sandata. Tignan mo kung paano. Siya titigan ni No. 5. Kawawang bata. Ako, tumaya ng 10,000 sa kanya. Sagot ng isa, sabay taas ng betting card. Habang pinapanood nila, may isa sa kanila, may berdeng buhok, ang may baliw ng ngiti, sabik sa karahasan. Ang isa, blonde, ay tahimik lang sa likod. Si Kentian ay tahimik ding nakaupo, nakakrus ang mga braso. Nang magsimula ang laban, nagbago ang ekspresyon ng karamihan. Mula sa kumpiyansa, naging takang-taka sila. Parang may mali, sambit ng lalaking berde ang buhok. Tahimik pa ring nanunood si Kentian, pero ngayon may maliit na ngiti sa labi. Sa arena, buong lakas na binagsak ng isang kalaban ng club sa harang ng arena. Bakit ganito? Paano niya naiwasan lahat ng atake? Tumatakbo si Shannon sa likod, umiiwas sa bawat galaw. Hindi ito masaya, sigaw ng nakaberdeng damit, sabay taas ng club. Binasa ni Shannon ang bawat kilos at mabilis na iniwasan ang lahat. Ang bagal mo, malamig niyang sabi. Bago pa may tuloy ni number 5 ang atake, yumuko si Shannon at ginamit ang momentum para suntukin ito sa mukha. Napaatras ang lalaki at napalura ng laway. Napangiwi si Shannon, aray, ang sakit pala ng suntok na yon, habang niyugyug ang kamay. Yung reflexes ng batang yun, hindi normal, komento ng dating mga kampyon. Hindi talaga ako makalakas, reklamo ni Shannon habang pinupulikat ang kamao. Hindi man lang ako nasaktan. Sabat ni number 5, sabay turo ng club kay Shannon. Makapal lang talaga balat mo, mahiyain niyang sagot. Nagalit si No. 5, huwag kang mayabang, bata. Papatayin kita. Pero ang atensyon ni Shannon ay naagaw ng isang tao sa likod ni No. 5, ako ang papatay sa kanya, sabing malamig ng lalaking nakadilaw, sabay tutok ng patalim sa leeg ni No. 5, nanlaki ang mata ng huli. Isang mabilis na galaw, hiwas sa leeg, patay agad si number 5, duguan, at nabagsak ang club. Ang bigat ng aura ng pamatay niya, bulong ni Shannon, may pawis sa sentido. Pinahiya mo ako sa boss. Hindi pa tayo tapos, sabi ni number 2 habang pinupunasan ng kutsilyo sa kanyang jacket. May 10 minuto pa sa qualifying round. Patay na sina number 7 at 5. Sa scoreboard, naka-off na ang kanilang numero. Isang kalahok ang umiiyak at nakayakap sa bakod. Suko na ako. Ayoko na sa premyo. Palabasin niyo ako. Tinitigan siya ng dalawang gwardya. Isa sa kanila ang humugot ng remote at pinindot ito. Kumislap ng pula ang microbomb sa leeg ng lalaki, at sumabog ang kanyang ulo. Kumalat ang dugo at laman.
Napasigaw ang isa pang kalahok sa likod niya, natulsikan ng dugo, at gumapang palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nakaupo si number 3 sa isang bangkay, may hawak na sandata. Naagawan ako ng spotlight, sigaw niya habang patuloy na sinasaktan ang patay na katawan. Samantala, pilit pa ring iniiwasan ni Shannon ang mga atake ni No. Dalawa, mas malakas at mas mabilis siya ngayon, isip ni Shannon. Hindi siya seryoso noong nasa bus pa lang kami. Napansin niya ang sugat sa binti na tinamaan ng patalim. Anong gagawin ko, Alvin? Tanong niya sa isip. Naalala niya ang kapatid habang nag-eensayo sila noon. Mas lumakas ka ulit, isip ni Alvin, ngayon may kapa na nakatago ang putol na braso. Grabe ang instinct niya, parang may superpower. Magaling ka, Shannon, sabi ni Alvin noon. Pero hindi sapat ang iwas lang. Habang hingal si Shannon sa laban, naisip niya ang sinabi ng kapatid, ang susi sa tagumpay ay pag-atake. Tumayo si Shannon at nagsabing, Kuya, pahinga muna tayo. Ngunit tumalo na si Alvin noon, masigla, ready ka na ba? Heto na ako. Sa isa pang alaala, napahiga si Shannon sa sofa. Sorry, Alvin, kahit anong training, wala akong lakas. Baka may kinalaman sa babaeng palagi mong napapanaginipan, sagot ni Alvin. Hinawakan ni Shannon ang itim na singsing sa leeg. Pangarap lang yun. Hindi mangyayari. Pinanood nilang magkasama ang paglubog ng araw. Huwag kang panghinaan ng loob, Shannon, sabi ni Alvin. Kung hindi mo sila kayang talunin, takbuhan mo na lang. Salamat sa comfort, kuya, kahit papaano, nakagan ng loob. Pero sa gitna ng labanan ngayon, nag-isip si Shannon. Araw-araw akong nagtago sa likod ng isang may kapansanang kapatid. Ayoko na, gusto kong lumakas. Ayoko nang matakot. Naalala niya ang mga gabi ng mag-isa niyang pagsasanay. Hindi na ako magiging duwag. Nagtaas siya ng guard. Kaya ko to. Tumakbo siya papalapit kay No. Dalawa, sumugod din ang kalaban. Iwas si Shannon, bumaba ang balikat, at umatake. Pero, hinawakan ni number 2 ang kamao niya. Ano yan? Ganyan lang. Sabi ng kalaban, sabay tapon sa kanya sa ere. Bumagsak si Shannon at gamulong sa lupa. Huwag kang magyabang. Duwag ka lang na puro iwas. Sigaw ni No. Dalawa, sa silid ng panunood, may nagsabi, ang lakas niya kanina, pero ngayon parang mahina. Ang weird. Tahimik si Kentian. Gulong-gulo ang ekspresyon. Baka may tinatago pa siya, tanong ng isa. Samantala, sa Exile District, may isang lalaking palapit sa lumang warehouse. Dahan-dahan siyang lumapit sa bakal na pinto. Nang kumatok siya, nagising si Alvin. Shannon. Ikaw ba yan? Tanong niya habang hinihintay siya ng isang matipunong lalaki na may anino at makinang na kwelyo. Lumapit ng may kumpiyansa ang kalabang nakasuot ng dilaw na jacket kay Shannon, na nakaluhod pa at habol ang hininga. Bigla na lang may inihagis ang kalaban, si number 3, papunta kay Shannon. Napansin ito ni Shannon at agad siyang tumingin pataas. May nakita siyang bagay malapit sa isa sa mga drone na nagre-record ng kilos niya. Pinilit niyang aninigan iyon. Teka, microbomb ba yun? Tanong niya sa sarili. Agad siyang tumingin kay number 3, nanlalaki ang mga mata. Naisip niyang si number 3 ang may pukana. Alam na niyang may panganib. Sa puntong iyon, binaril siya ng kalaban habang nakangiting parang baliw. Wow, number 3, ang daya mo, sigaw ng host. Kaya pala ikaw ang may pinakamataas na panalo ngayon. Pilit namang tumayo si number 2 habang tinatakpan ang mga mata't umuungol sa sakit. Reklamo niya, nasunog ang balat niya at punit ang kanyang jacket. Target ko yung batang yun paano niya nailegan yun? Tanong ni number 3 sa sarili habang nakangiti at nakatingin kay Shannon. Sino ba talaga to? Si Shannon, patuloy pa ring lumuluhod, pilit tumatayo habang may dugo nang tumutulo sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang mukha at tinakpan ang bahaging tinamaan ng bala. Bigla namang tumalon si number 2, tinawid ang kalabang nakasuot ng purple at kinuha ang baril nito habang sumisigaw. Humanda ka na, gamulong ang baril sa paanan ni Shannon. Habang nagsasagupo ang dalawa, nagsimula na ang sikat na 5 minutes of brawling, naggugulungan, nagpambuno para sa kutsilyo. Nang malaon, napasuko ni number 3 si number 2. Itinutok niya ang kutsilyo sa kalaban. Dahil wala nang magawa, napilitan si number 2 na makipagkasundo. Baril, kunin mo yung baril. Barilin mo siya, sigaw niya. Narinig iyon ni Shannon pero nanatiling tahimik.
Patuloy si number 2, pilit nakikipagkasundo. Sige, tulungan mo muna ako. Sayo na ang buong pera. 3 milyon yun. Hindi pa rin kumilos si Shannon. Nakaluhod pa rin siya sa harap ng baril, hanggang sa huli, sinaksak na lang ni number 3 si number 2 sa dibdib. Lumalabas na duguan at sunog ang katawan ni number 2, na sa huli ay humingi pa ng tulong mula sa mismong taong gusto niyang patayin. Ay, kalat! Sambit ni number 3, sabay tayo at tingin sa katawan sa ilalim niya. Pagtingala niya, may mapanuksong ngiti sa kanyang labi. Next, sabi niya habang papalapit kay Shannon. Pero biglang may sumigaw, si competitor number 1. Sandali, akin yung 3 milyon. Pinulot niya ang baril sa lupa at itinutok ito kay number 3. Walang pasubali, pinaputukan niya si number 3, na agad bumagsak na walang buhay. Magkatabi, duguan ang katawan nina number 2 at number 3. Nag-excited ang mga manunood. Nagliparan ang mga drone sa paligid ng arena, sinisiguradong walang mamimiss sa karahasan. Sa labas, maliwanag ang mga ilaw at ipinalalabas ang laban sa buong lungsod. Sa malalaking screen, pinapakita ang marahas na laban ng mga taong mula sa working class, aliwan ng mga mayayaman. Sa gitna ng lungsod, may isang lalaking nakasuot ng suit at kurbata, nanunood ng laban sa screen. Bigla, tumutok ang kamera sa mukha ni Shannon. Pinuno ng lalaki ang kanyang kamay ng enerhiya. Kulay purple ang liwanag na lumalabas. Huwag ka pang mamatay, Black Ring. Nagsimulang sumabog ang mga ilaw sa kalsada. Ang buong lungsod ay unti-unting nawalan ng kuryente. Sa kalye, nagtanong ang isang pedestrian. Anong nangyayari? Brownout ba ito? Tanong naman ng isa habang tinatakpan ang mga mata. Sa isang restaurant, may batang nagsabi, isa pa pong bowl, papa. Hindi niya namalayang may bubog na tumama sa ulo niya. Duguan ka, sigaw ng kanyang ama. Dahil sa field na nilikha ng lalaki, nawalan ng kuryente ang buong lungsod. Samantala, ngumiti ang pinagmula ng anomalyang iyon, ang lalaki, na tila, nasisiyahan sa epekto ng kapangyarihan niya. Hindi ko ibibigay sa iyo ang 3 milyon, sabi ni Shannon habang nakaluhod. Lumingon si number 1 at ngumiti. Tayo na lang, at ako'y may baril. Anong magagawa mo sa mga kamao mo? Napatawa siya habang itinutok ang baril. Pero sa isip ni Shannon, sa kalagayan ko ngayon, halos wala akong laban, pero hindi pa tapos. Tumayo siyang dahan-dahan. Lumaban pa rin si number 4. Sigaw ng host habang nakatutok ang drone sa kanila. Hanggang dito na lang ba talaga ako? Tanong ni Shannon sa sarili. Lumalapit si number 1, hawak ang baril ng 2 kamay. Tapos na ang laro, aniya. Muling nagsalita ang host mula sa drone. Number 1, bilasan mo na. Patayin mo na siya. Walang pag-aalinlangan, pinaputukan ni number 1 si Shannon. Pero sa sandaling iyon, ipinikit ni Shannon ang mga mata. Naghihintay si Alvin sa akin. Nararamdaman niya ang bullet na papalapit. Mabagal, parang may dalang kalawang. Binuksan niya ang mga mata at umiwas sa bala gamit ang ulo, isang bagay na imposibleng magawa ng ordinaryong tao. Hoy number 1, anong problema mo? Sigaw ng host. Paanong hindi mo siya tinamaan? Ganyan ka nakalapit. Paano mo nagawa yun? Tanong ni number 1 habang nanginginig at binababa ang baril. Ikaw ba, Black Ring ka ba talaga? Hindi sumagot si Shannon. Imposible to, pareho lang tayong mababa. Sigaw ni number 1 sa takot. Habang dahan daw ang tumangala si Shannon, sabi niya sa sarili, nahihilo ako, kailangan kong kumapit. Biglang humugat ng kutsilyo si number 1 at sumugod. Papatayin kita. Umiwas si Shannon. Hindi ko siya kayang talunin agad, pero hindi siya malakas. Nakita niya ang butas sa depensa ng kalaban. Sinuntok niya pataas ang panga nito, sinundan pa ng isa. Pinilipit niya ang braso ni number 1, inagaw ang kutsilyo. Wala ng oras, tumama ka sa tamang lugar. Huwag mo siyang patayin, sabi niya sa isip. Itinutok niya ang kutsilyo sa leeg ng kalaban. Pero sa huling saglit, may naramdaman siya. Sandali, may dumarating na mabigat na puwersa. Tumingin siya sa pasukan ng arena. May 4 na segundo na lang ang natitira sa orasan. Bakit hindi siya gumagalaw? Tanong ng isang dating kalaban sa preparation room. Yung pink-haired na lalaki, sa isip niya, nakatingin si Quentin sa monitor. Tapos na ang laban, sabi ng isa. Bigla na lang namatay ang TV. Brownout ba to? Tanong ng isa. Tumingin si Quentin sa pinto. May pawis sa sentido niya. Hindi ito normal, may superhuman.
Sa madilim na hallway, may papalapit na mga yapak. Sa labas ng arena, papunta roon ang lalaking may lilang buhok at may mga kamay sa bulsa. Pagpatak ng huling segundo, namatay ang kuryente. Nalaglag ang bomba sa leeg ni Shannon. Pinulot niya ito. Nalaglag ang bomba. Si number 1, humihingal sa lupa. Sabi, ligtas na ako, totoo na to. Ngunit napatingin si Shannon sa corridor. May parating. Hoy, number 1, number 4, sabi ng gwardyang paakyat sa arena. May power interrupt ayon. Bumalik muna kayo sa prep room. Hintayin niyo ang bagong anunsyo. Habang naglalakad sila sa corridor, walang tigil si number 1 sa kadaldalan. So, sino panalo? Halos mamatay ako, hatiin na lang natin ang pera. 1,500,000, ayos na yun. Sumagot ang gwardya na hindi man lang tumigil. Ang desisyon sa premyo ay mula sa itaas. Sila ang magpapasya. Tahimik lang si Shannon hanggang may naramdaman siyang presensya. Paglingon niya, may lalaking nakasandal sa dingding. Mukha kang kawawa, Black Ring. Hindi ka man lang magpasalamat sa nagligtas sa iyo. Ngumiti ang lalaking may makinang nalilang buhok. Tagapagligtas. Bulong ni Shannon, gulong-gulo. Pagkatapos noon, nawalan siya ng malay at bumagsak. Sok, ang hina, bulong ng lalaki. Sa isa pang pasilyo, abalang pinapaalis ng isang gwardya ang mga tao. Dumaan ang lalaking may lilang buhok na may pasan-pasan si Shannon na wala pa ring malay. Napansin niya ang kakaibang sitwasyon sa paligid. Agad siyang hinarang ng gwardya at sinabing, "Sino ka? Ibaba mo siya." Bawal palabesan ang mga kalahok mula sa club. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang lalaki, hindi pinansin ang babala. Nilapitan siya ng gwardya at hinawakan sa balikat. "Hindi mo ba ako narinig? Ari-arian ng club ang batang iyan." Sigaw nito, pero sa isang mabilis at tila walang effort na galaw, hinampas ng lalaki ang gwardya at itinapon ito sa pader na halos mabuwag sa lakas. Tama na. Samantala, sa silid ng paghahanda, tahimik lang si Quentin habang nakatitig sa kawalan. Lumapit sa kanya ang kalahok na may berdeng buhok at tinanong siya, "Anong nasa isip mo?" Naguluhan si Quentin sa tanong pero saglit siyang napaisip at sumagot. Nagbabago na ang ihip ng hangin. Napaisip siya sa kanyang sarili. Baka ang batang iyon na may itim na singsing, siya ang susi sa pagbabago ng mundong ito. Sana magkita pa kami muli. Samantala, patuloy na banibitbit ng lalaking may lilang buhok si Shannon na wala pa ring malay. Palayo sila ng palayo sa lugar, hanggang makarating sila malapit sa labas ng nasasakupan. Doon, sa isang lansangan sa loob ng exile zone, may isang mamahaling sasakyang dumadaan. Napansin ito ng isang grupo ng magnanakaw. Isa sa kanila ang nagsabi, "Kapatid, parang ang sarap pag-interesan ng kotse na yan ah." Habang nakasandal ang siko sa bintana ng sasakyan, napatingin sa malayo ang lalaking may lilang buhok. Inisip niya, hanggang kailan ka pa kaya mananatiling walang malay? May pagka-bored ang kanyang itsura. Sa labas, sinubukan ng mga magnanakaw na lapitan ang sasakyan. Ngunit bigla silang nakuryente ng isang tagapaggamit ng kuryente. Mabilis damaloy ang kuryente sa kanilang katawan. Dahil sa biglaang kuryente, unti-unting nagkamalay si Shannon. Mahina siyang umungol at namutawi sa kanyang bibig. Amoy inihaw. Magulo pa ang kanyang buhok at may mumunting kislap ng kuryente sa damit niya. Napatingin siya sa lalaki sa tabi niya sa upuang panlalaki at napag-isip, siya ang dahilan ng kaguluhan sa club. Nagulat ang kanyang mga mata. Bigla siyang tinanong ng lalaki, "Gising ka na pala." Kasunod nito, kinamot ng lalaki ang batok niya at bahagyang ngumiti. "Ikaw, sino ka? Bakit mo ako dinala rito?" Tanong ni Shannon, puno ng tanong sa isipan. Nararamdaman niya ang matinding presensya ng lalaki, na tila nagyayelo ang kanyang mga tadyang sa takot. Isa siyang may supernatural na kakayahan. Malamang mas mataas pa sa ordinaryong grado. Baka espesyal na antas na, isip ni Shannon habang takot na takot. Naalala niya ang unang pagkikita nila. Tinanong siya ng lalaki kung hindi raw ba siya magpapasalamat. Ngunit sa sarili niya ay nagtanong, "Bakit ako ililigtas ng isang taong may kakayahang supernatural? Naranasan ko na mismo ang mundo kung saan parang laruan lang ang buhay ng mga may itim na singsing." Bagamat marami siyang tanong, sinabi niya sa sarili, sa halip na magpadala sa kuryosidad, mas mabuting wag na lang makisangkot sa kanila. Dahil dito, mahigpit niyang hinawakan ang pintuan ng sasakyan. Handa na siyang tumalon palabas sa unang pagkakataong pwede. Pero bago pa siya makagalaw, nagsalita ang lalaki.
Ang pangalan ko ay Leo Chuan. Tumigil si Shannon sa ere, hindi makagalaw. Sa isip niya, Leo, ang pamilya Leo, sila ang ikatlong pinakamataas sa 8 pinakamakapangyarihang pamilya, espesyal na antas. Ibig sabihin, yung singsing sa kwintas niya. Nang biglang buksan ni Leo ang kanyang shirt at ipakita ang gintong kwintas. Tama ang hula mo, ginto nga ito, sabi ni Leo. At payo ko lang, wag mo nang subukang tumakas. Dahil simula ngayon, buhay mo na ang pananagutan ko. Itinuro niya si Shannon habang tila isang batang naipit sa sulok ang binatilyo, hindi alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa matapos ang sinabi ni Leo at tinawag siyang anak ng Diyos. Ayon sa mga alamat, sa taas ng espesyal na antas, may mas mataas pa raw, ang tinatawag na antas ng Diyos. Isang nilalang sa antas na ito ay katumbas ng 100 espesyal na antas. Isa itong pag-iral na halos kapantay na ng isang tunay na Diyos. Narinig daw ng binatilyo ang alamat na iyon. Ang lalaki sa antas Diyos, Leo Song, aniya, habang pinipilit maalala ang buong pangalan. Leo Song Ting. Nag-cruise ang braso ni Chuan habang seryoso ang mukha, saka siya sumagot, siya ang lolo ng lolo ko. Napaisip ng matindi ang bida, piniga ang utak, at nag-isip, ang anak ng Diyos ay anak ni Leo Song Ting. Ang anak ni Leo Song Ting ay lolo ni Leo Chuan, hanggang sa napagtanto niya ang isang nakagugulat na conclusion. Pero kung ganun, lolo niya ako. Nang inig ang kanyang mukha sa pagkabigla, pinagalitan siya ni Chuan at tinapik sa ulo. Gusto mong mamatay, aniya, habang ibinabalik sa katinuan ang binatilyo. Ipinaliwanag ni Chuan na hindi raw lubos na tama ang mga alamat tungkol sa antas Diyos. Mula raw nang lumitaw ang kauna-unahang esper, mga nilalang na may kapangyarihang sobrenatural, 3 pa lang ang opisyal na kinikilalang nasa antas Diyos. Ang lolo ng lolo ko, si Leo Song Ting, si Lady Wendy, na may kakayahang makita ang hinaharap at may immortalidad, at isa pang nilalang na agad na nawala matapos siyang kilalanin bilang antas Diyos. Pagkatapos ay itinuro ni Chuan si Shannon. At ikaw ang anak ng immortal na Esther, si Lady Wendy. Napatingin si Shannon sa kanya, ako. Hindi ako masama, di ba? Huwag mo akong biruin, tanong ng binatilyo, habang itinuro ang kwintas na suot. Anak ng Diyos. Parang katawa-tawa naman yun, naisip niya. Ngunit bigla siyang may naalala, isang panaginip. Yung babae sa panaginip, siya kaya ang nanay ko. Napansin ni Chuan ang ekspresyon ng binata, na ngayon ay hawak ang kwintas habang tila nababahala. Alam kong marami kang tanong, ani Chuan. Ipapaliwanag ko ng dahan-dahan. Pero una sa lahat, kailangan muna nating tiyakin ang kaligtasan mo. Ipinakalat na ang mukha mo sa buong nasasakupan. Hindi magtatagal, darating na ang mga gustong pumatay sa'yo. Ngumiti si Chuan habang hinawakan ang manibela. Malapit nang magsimula ang bagong digmaan, aniya, halatang sabik sa laban. Bumilis ang takbo ng sasakyan sa mga madilim na kalsada ng Exile Zone, kung saan walang araw. Tahimik ang loob ng sasakyan. Nakayuko si Shannon, nakasandal ang ulo sa bintana. Mahirap ba talagang tanggapin ang katotohanan? Tanong ni Chuan sa sarili habang nakatingin sa binatilyo. Bakit ka sumali sa elimination match? Alam mo naman ang lakas mo, di ba? Kailangan ko ng pera, sagot ni Shannon, basag ang katahimikan. Pera, tanong ni Chuan, halatang di maintindihan ang sitwasyon. Pero bago pa man niya may tanong pa, humiling si Shannon na itigil ang sasakyan. Bagamat nagduda, sumunod si Chuan at sinundan ang binata papunta sa isang tindahan ng second-hand na kagamitan. Nandito ka na naman. Tanong ng matandang may-ari ng tindahan. May pera ka na ba ngayon? Bakit mo ako tinititigan? Tanong naman ni Chuan, nang mapansing nakatitig sa kanya si Shannon. Ikaw ang nagsabing mananagot ka, sagot ni Shannon, gamit ang klasikong guilt trip. Napilitang sumuko si Chuan. Ibigay mo sa kanya ang pinakamaganda. Ngumiti ang may-ari na tila nakarinig ng deklarasyon ng pag-ibig. Habang binabalot ang prostetikong braso, ipinaliwanag ni Shannon ang lahat. May kaibigan ako rito sa Exile Zone, si Alvin. Magkasama kami lumaki. Mas mababa ang antas niya, kaya hindi niya kailangang manatili rito. Pero dahil nandito ako, ginamit niya ang kapansanan niya bilang dahilan para hindi ako iwan. Gusto raw niyang manalo sa laban para mabili ang prostetikong braso na ito, para makagalaw si Alvin ng normal, makapagtrabaho, at makalabas sa Exile Zone. Tahimik siyang pinagmasdan ni Chuan, nakapamaywang at nag-iisip.
Alam mong ang tournament na sinalihan mo ay may malaking epekto sa kapalaran ng marami, sa isip-isip ni Chuan. Inabot ng may-ari ng tindahan ang package. Mahigpit itong niyakap ni Shannon. Sinabihan siya ni Chuan, lahat ng taong napapalapit sa iyo, pwede nilang gawing target. Kung mahalaga siya sa iyo, iwan mo na siya ngayon pa lang. Nalungkot ang mukha ni Shannon. Pwede ba akong bumalik at kausapin si Alvin? Bago ang lahat, gusto ko lang siyang paliwanagan. At saka, marami pa akong tanong sa'yo. Sige, hihintayin kita sa kotse, sagot ni Chuan, habang isang ibon ang lumipad sa langit ng gabi. Naglakad si Shannon papuntang warehouse, iniisip, gulo-gulo ng utak ko. Siguradong magagalit si Alvin, pero ayos lang mapag-alitan. Hindi ito ang tamang panahon para isipin yun. Kailangan ko munang sabihin sa kanya ang tungkol sa special grade guy, at sa totoong pagkatao ko. Ano kayang magiging reaksyon niya? Hindi ko na mahintay. Ngumiti siya habang hinahaplos ang package. Binuksan niya ang bakal na pinto. Alvin, gising ka na. Tingnan mo to, di mo mahuhulaan. Bigla siyang napatigil sa pagsasalita. Sa kanyang paanan, nakita niya ang prostetikong braso ni Alvin, duguan, hiwalay sa katawan. Sa wakas, bumalik ka na. Matagal kitang hinintay, sabi ng isang boses. Napatitig ang bida, kitang-kita sa mga mata ang takot at pagkabigla. Kung hindi kita nakita mismo, di ako maniniwala, na may nagtatago sa ganitong maruming lugar, kung saan ayaw pumasok ang mga esper. Matalinong tagwan, sabi ng lalaki. May lalaking may kwintas na pilak, palakpak ang mga kamay. Isang karangalan na makilala ka, anak ng Diyosa, aniya, habang nakaapak sa katawan ni Alvin, na nakahandusay sa lupa at duguan ang paligid. Si Alvin, ang kaisa-isa niyang pamilya, ang inspirasyon niya para mabuhay, ang laging nasa tabi niya, patay na. Wala ng buhay, wala ng pag-asa, napasigaw si Shannon ng ubod ng sakit. Puno ng galit at hinagpis. Ngumiti ang lalaki at tiningala ang langit. Ako ang unang nakadiscover sa iyo. Ako na ang pinakamalapit sa pagiging Diyos. Bumagsak ang package sa sahig, ang prostetikong pangarap. Tumakbo si Shannon papalapit kay Alvin. Alvin, nandito na ako, bumangon ka na. Umiiyak siya, pilit pinupukaw ang kapatid. Umiiyak ka pa talaga para sa basurang yan. Tanong ng lalaki, may halong pandidiri. Walang silbi, hinablat niya si Shannon sa kwelyo at tinaas ito. At ikaw pa ang tinatawag na anak ng Diyosa. Nakakahiya, aniya, sabay suntok sa dibdib ng binata at itinapon ito sa pader. Bumagsak si Shannon, di gumagalaw. Ginamit ng lalaki ang kapangyarihan niya, telekinesis, para ibalik si Shannon sa harapan niya. Sigurado ka bang ikaw ngayon? Ang hina mo naman, tanong ng lalaki habang hawak sa leeg si Shannon, nakalutang. Hindi ako ang dapat na nabuhay, bakit hindi ako ang namatay? Tanong niya sa sarili, habang iniisip ang masiglang mukha ni Alvin. Lalo pang humigpit ang pagkakasakal sa kanya. Namutla si Shannon, naluluha, nawalan ng lakas. Unti-unting nawalan ng ulirat, at sa gitna ng kadiliman, parang may pinto sa kanyang isipan. Lumitaw ang dalawang kamay at hinayla siya papasok. Umatras ka, ako na, sabi ng isang boses. Isang batang kamukha niya ang lumabas mula sa pinto, suot ang parehong damit. Umakyat ito sa hagdan ng kamalayan. Si Shannon naman, lalong lumubog sa dilim. Bago tuluyang mawala ng ulirat, huli niyang nakita ang sariling mukha. Itim ang mata, pero may makinang na asol na iris. Duwag, anito, saka isinara ang pinto. Hoy! Teka lang, sigaw ni Shannon. Ngunit huli na, wala na siya sa kontrol. Sa labas, napansin ng lalaki ang biglang pagbago ng ugali ng binata. Biglang nag-iba ang pakiramdam. Isang kamay ang kumapit sa braso niya. Sa lakas ng pagkakasipa ni Shannon, tumilapon siya sa buong silid. Huminga ng malalim ang binata. Aray, basag ang kamay ko, anang lalaki. Nakita niyang baluktot at namamaga ang mga daliri, duguan pa ang ulo. Tumayo ang katawan ni Shannon, o kung sino man ang nagmamay-ari ngayon. Nakatayo ito sa harap niya. Malamig ang titig, matalim ang aura. Hindi ko sinasadya, patawarin mo ako, pakiusap ng lalaki, nanginginig sa takot. Iba ang aura niya ngayon, parang hindi na siya yung dati. Bulong ng lalaki habang nakatitig sa mga mata ni Shannon, itim, may neon na iris. Nanatiling nakahandusay sa lupa ang lalaking umatake sa magkapatid, hawak-hawak ang kanyang sugatang braso.
Pilipit ang mga daliri ng kanyang kamay. Si Shannon, na balot ng isang makinang na aura, ay tumingin sa kanya habang nakatayo. Sa isip ng lalaki, hindi niya maintindihan kung paanong nasira niya ang lahat ng ganito. Bigla na lang gumalaw ang mga kagamitan sa paligid. Nandoon pa rin ang mga bakas ng dugo ni Alvin sa sahig. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay, at may lumitaw na berdeng enerhiya. Ginamit ito upang ipambato ng mga muebles kay Shannon. Sa impyerno ka na lang. Sigaw ng lalaki. Pero hindi gumalaw si Shannon. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili siyang kalmado. Lalong lumawak ang kanyang aura. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Ang malamig at mataas na tingin ay umangat sa kanyang mukha. Ang itim niyang mga mata, may makinang na neon iris, ay hindi man lang kumurap kahit ilang pulgada na lang ang layo ng kamay ng kalaban sa kanyang mukha. Sinubukang igalaw ng lalaki ang kanyang kamay pero hindi ito gumana. Sa tahimik na pag-iisip, napansin niyang hindi siya sinusunod ng sarili niyang katawan. Tinitigan niya ang mga gamit na lumulutang sa ere, at napagtanto niyang telekinesis ang ginagamit ni Shannon. Lumapit si Shannon. Agad siyang umikot at nilock ng mahigpit ang leeg ng kalaban gamit ang kanyang braso, saka ito inihagis pabalik gamit ang buong lakas. Lumipad ang lalaki. Kumislap ang singsing sa kanyang leeg, at nabali ang braso sa pagkakahiwalay mula sa balikat nang tumama siya sa pader. Nabutas ang dingding at dumagdag pa ang dugong lumabas. Lumakad si Shannon papalapit, dahan-dahan, habang pinapagalaw ang mga muebles gamit ang kanyang mga galami ng kapangyarihan. Pinagbagsakan niya ang lalaki ng mga ito. Lalong lumiwanag ang kanyang kulay abong aura. Nagpakondisyon ang kalaban gamit ang isa niyang braso, ang tanging bahagi ng katawan na gumagana pa, upang tanggapin ang bagsik ng mga kasangkapan. Wala pa ring emosyon sa mukha ni Shannon. Wala itong kahulugan para sa kanya. Sa kanyang paningin, isa lamang itong mahina. Sa gitna ng matinding takot at kagustuhang mabuhay, iniwasan ng kalaban ang ilang mga muebles. Habang patuloy sa pag-iwas, naisip niyang nagkamali siya sa paghusga. Mali ako, sabi niya sa sarili. Dahil lang suot niya ang itim na singsing, inakala kong mahina siya. Dapat tinapos ko na siya bago pa ako tumakbo. Luminga siya pabalik at nakita si Shannon, nakatayo pa rin, parang isang mandaragit na nagmamasid sa biktima. Bigla siyang napaisip, may limitasyon ang telekinesis. Kapag nakalabas na ako, wala na siyang magagawa. Agad siyang tumakbo patungo sa bukas pang pintuang bakal, hawak ang kanyang sugatang braso. Ngunit pagdating niya roon, gumuho ang kanyang pag-asa. Sa pagitan niya at ng kalayaan, may nakaharang, isang matipunong lalaki, nababalot ng lila at kumikislap na kuryente. Akala mo makakagulo ka rito at basta-basta na lang lalabas. Sabi ni Chuan habang tinitigan siya ng may paghamak. Nagniningning ang gintong singsing sa kanyang mukha, at bumubuga ng kuryente ang kanyang katawan. Nang makita ito ng lalaki, natigilan siya. Sa isip niya, elemento ng kidlat, may peklat sa mukha, gintong rango, si Liu Jichuan to. Biglang lumitaw sa likod niya si Shannon na may daladalang matinding galit. Napamura sa isipan ang lalaki. Malinaw ang kanyang katapusan. Itinaas ni Shannon ang kamay at ginamit ang kapangyarihan upang ipilit sa lalaki na sakalin ang sarili gamit ang sariling kamay na bagbog na. Hindi, tama na. Sigaw ng lalaki habang pilit binabaklas ang sariling braso mula sa kanyang leeg. Sinuntok pa niya ito, pero huli na. Hindi niya na napigilan ang sarili. Hanggang sa sobrang lakas ng sikal, bumaluktot ang kanyang leeg, at nabali ang kanyang gulugod. Nags-anim, ang tunog ng nabaling mga buto at ang huling hiyaw ng lalaki. Gusto pa nitong marating ang banal na antas, ngunit dinala siya ni Shannon sa presensya ng Diyos. Binitiwan ni Shannon ang walang buhay na katawan ng kalaban. Bumagsak ito sa lupa, nakaluhod, nakapilipit ang leeg pabalik. Tinadyakan niya ito, at lumagpak ito sa sahig na parang basura. Hindi gumalaw si Chuan, nakatayo pa rin sa harap ng pinto, ang mga braso'y nakatiklop, at patuloy pa rin ang bagzo ng kuryente mula sa katawan. Napahinga si Shannon at tumingin kay Chuan. Ngumiti si Chuan at nagsabi, "Oh, bakit? Aatakihin mo rin ba ako?" Makalipas ang ilang saglit, unti-unting nawala ang kapangyarihang bumabalot kay Shannon. Nawalan siya ng malay at bumagsak patihaya sa sahig sa paanan ni Chuan. Tahimik na tinignan siya ni Chuan. Sa isip niya, mukhang kakaiba nga ito, para sa isang hinulaang tagapagligtas. Makalipas ang ilang sandali, biglang napabalikwa si Shannon. "Alvin!" sigaw niya. Bumalik na sa normal ang kulay ng kanyang mga mata, bughaw na muli,
at wala na ang aura. Nakaupo siya sa sofa. Napatingin siya sa kama at nakita ang isang bangkay na natatakpan ng kumot, nakalabas lang ang mga paa. Nakatayo si Chuan sa may pinto. Ang katawan ng lalaking umatake ay nakasandal sa cabinet, halos sunog na. Gising ka na? Tanong ni Chuan habang lumingon ng bahagya at humithit ng sigarilyo. Tumayo si Shannon at nilapitan ang kama. Mahina niyang inangat ang kumot. Lumuha siya nang makita ang dagwang bangkay ng kanyang kapatid. Lumuhad siya, niyakap ang katawan, at humagulgol. Wasak si Shannon, pisikal at emosyonal. Pilit niyang binuhat ang bangkay, ngunit bumagsak silang dalawa sa sahig. Nanatiling tahimik si Chuan, patuloy na naninigarilyo, iginagalang ang katahimikan ni Shannon. Tumayo si Shannon at dumaan kay Chuan, buhat ang katawan ni Alvin. Nakalabas sila ng bahay, may lungkot at kawalan sa kanyang mga mata. Pagsikat ng araw, naghukay si Shannon ng maliit na libingan sa ilalim ng puno. Lumuhad siya sa tabi nito. Ibinaba niya ang pala, at dumampot ng isang dakot ng lupa. Dahan-dahan niya itong pinatulo sa mukha ng kanyang kapatid. Habang tumatagal, unti-unti nang natabunan si Alvin. Nang matapos, tumayo si Shannon at itinayo ang isang krus na gawa sa sanga. Tumayo siya sa harap ng puntod. Umihip ang hangin, nagniningning ang araw, parang isang normal na araw lamang, ngunit ito ang araw na nawala ang kaisa-isa niyang pamilya. Ilang oras pa ang lumipas. Nakayakap si Shannon sa sarili, nakayuko sa harap ng puntod. Pilit niyang tinatakasan ang mundo, hanggang sa isang liwanag ang lumitaw sa kanyang paanan. May narinig siyang tinig, hanggang kailan ka ganyan kalungkot. Ngumiti ka naman. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Alvin, nakangiti, liwanag ang bomb-alot sa mukha nito. Lumuhad si Alvin, may katawan na parang ulap, at hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. Pagkatapos ng isang matamis na ngiti, naglaho rin siya, gaya ng kanyang pagdating. Nanatiling nakaupo si Shannon sa lupa. Bumagsak ang kanyang mga luha, bumuo ng maliliit na basang marka sa lupa. Wala siyang pakialam sa mundo, nalulunod siya sa sarili niyang dalamhati. Natapos ni Chuan ang kanyang sigarilyo. Naghintay siya sa loob ng sasakyan. Ilang katok sa bintana ang sumunod, si Shannon na ang nasa labas. Ang mga luha mo, nag-iwan ng eye bags, bulong niya sa sarili habang ibinababa ang bintana. Tiningnan niya si Shannon, pagod ang mukha, namumugto ang mga mata. Dahil sa pagkatao ko, namatay si Alvin, mahina at basag ang boses ni Shannon. Tumalikod si Chuan at sumagot, oo. Hindi ako magsisinungaling para lang patahanan ka. Totoo. Namatay siya dahil sa'yo, pero hindi mo pinili ang kapalaran mo. Pagkatapos, tumingin siya kay Shannon at nagpatuloy, at hindi ito ang panahon para malugmok. Sa landas na, tatahakin mo, maaring maulit ito. Kung ayaw mong maulit ito, lumakas ka. Palakasin mo ang sarili mo. Baguhin mo ang kapalaran mo. Baguhin mo ang kapalaran ng lahat. Tahimik lang si Shannon habang nakikinig. Tumingin si Chuan sa daan at nagsabi, sakay na. Palubog na ang araw, kahel na ang kalangitan. Inabot ni Shannon ang buong araw sa tabi ng libingan ng kanyang kapatid. Tumingin siya sa bahay na minsang naging tahanan nila sa huling pagkakataon. Sa isipan niya, bumalik ang mga alaala ng kabataan, mga araw na naglalaro sila ni Alvin, masaya, inosente, at walang kamalay-malay sa mga trahedyang darating. Sa alaala niyang iyon, palaging may ngiti si Alvin, sa hirap man o ginhawa. At kahit sa alaala na lang, masaya silang magkasama. Nakatingin sa kanya ang mas batang bersyon nila. Kumaway si Alvin. Hanggang sa muli, anila. At sa huling pagkakataon, nakita niya ang ngiti ng kapatid. Doon niya nilisan ang kanyang kabataan, ang masayang mga araw ng init at kasayahan. Habang sumasakay sa sasakyan, bulong niya sa sarili, hanggang sa muli, aking kapatid. Naalala ni Shannon ang malapit na kamatayan, yung sandali kung saan parang may nagpalit ng kamalayan sa kanyang katawan. Sa isip niya, ramdam na ramdam ko noon, may ibang pumalit sa akin. Wala akong magawa kundi panuurin habang kumikilos siya. Pareho sila ng mukha, ngunit ang lalaking ito ay may kapangyarihang kinatatakutan kahit ng mga esper. Naisip niya, kung ako lang sana ang naging siya mula pa sa simula, baka buhay pa si Alvin. Bakit ako nag-iisip ng ganito? Ang hina ko. Galit siyang napakuyong ng kamao sa kanyang hita at pilit binalik ang atensyon sa kasalukuyan.
Habang tinatahak ng mamahaling sasakyan ang gitna ng Exile District, tanaw ang araw na sumisikat. Nagtanong si Shannon, saan ba tayo pupunta? Napatingin siya sa mga hindi pamilyar na mukha sa paligid. Sumagot si Chuan habang nagmamaneho, sa mas magandang lugar. Lugar? Tanong ni Shannon, hindi agad maintindihan ang ibig sabihin. Pipili tayo ng gusaling may magandang tanawin. Doon tayo pansamantalang titira, at kailangan mo rin ng malinis na damit, sagot ng lalaking may lilang buhok, habang nakatanaw pa rin sa labas. Salamat, maikling tugon ni Shannon. Ngumiti si Chuan at biglang prime-meno ang sasakyan. Napasubsob si Shannon, buti na lang may seatbelt. Huminto sila sa harap ng isang mataas na gusaling may kulay pulang itim ang mga palapag. Pwede na to, baba, utos ni Chuan pagdating sa pintuan ng gusali. Pagbaba nila, nilapitan sila ng dalawang armadong lalaki, may hawak na machete ang isa, at baril naman ang isa pa. Taga saan kayo? Anong pangalan nyo? Tanong ng lalaking may pulang buhok na may hawak na baril. Leo Chuan, sagot ni Chuan, habang nanatiling kalmado. Nasa teritoryo tayo ng Black Bear. Dapat siguro humanap tayo ng ibang lugar, bulong ni Shannon. Ngunit bahagyang ngumiti si Chuan at sinabing, ano bang ikakatakot natin sa isang simpleng oso? Binuka niya ang kanyang mga kamay at biglang lumabas ang nakakasilaw na lilang kidlat mula sa kanyang katawan. Nasa teritoryo tayo ng Black Bear, naalala ni Shannon, pero naputol ang kanyang sinabi nang ituro siya ni Chuan. Intindihin mo to, protektahan mo ang sarili mo. Naiintindihan mo ba? Tumango si Shannon at nagtaas ng kamao, handa sa laban. Sa isang iglap, umatake si Chuan ng sobrang bilis. Napuno ng liwanag at kidlat ang paligid habang pinabagsak niya ang mga gwardya. Sa sobrang bilis, hindi makapaniwala si Shannon sa nasaksihan. Ilang segundo lang ang lumipas at ang buong gusali ay tila sinakop ng kuryente. Nakita niyang kumikislap ang lilang liwanag mula sa mga bintana. Napako siya sa kinatatayuan hanggang sa may sumabog. Tumalsik ang mga tipak ng semento. Tumakbo kayo, Esper yan. Sigaw ng mga tao habang nagtatakbuhan, karamihan ay sugatan at sunog ang balat. Napailing si Shannon, kinubli ang mukha mula sa alikabok. Hoy, dito ka, sigaw ni Chuan mula sa taas. Okay, mahinang tugon ni Shannon habang papasok sa gusali. Mga saksi sa labas. Habang papalubog ang araw, isang lalaking tumakas mula sa gusali ang napaluhod sa pagod. Special siya, di ba? Kapag may special sa Exile Zone, ibig sabihin may malaking mangyayari. Hindi mo ba nakita kung paano siya umatake? Kuryente, malamang siya yung nasa balita mula sa jurisdiction area, dagdag pa ng isa. Teka, yung kasama niya, sigurado akong may suot na black ring, ani pa ng isa. Bihira yun, isang Esper at may black ring na magkasama. Sabihan natin ang boss, sagot ng lalaking nakasuot ng black bergang na t-shirt. Sa Jurisdiction Area Club of the Undead, isang armadong sasakyan ang nakahinto sa harap ng club. May kasamang mga pulis, pinababa nila ang isang bilanggo, isang blondang babae, nakaputing jumpsuit, may pusos, at suot ang isang itim na singsing sa leeg. Inalalayan siya papasok ng isang gwardya habang may isa pang nakatayo malapit sa katawan ng gwardyang binato ni Chuan, na iwan ang butas sa pader. Lumuhad ang babae sa bangkay, at inilagay ang mga kamay sa ulo nito. Lumiwanag ang kanyang mga palad habang binabasa ang alaala ng patay. Nakita mo ba kung sino ang pumatay? Tanong ng isa. Lila ang buhok, gintong singsing, kidlat ang kapangyarihan. May kasama siyang may suot na black ring, sagot ng babae habang hinihingal at pinagpapawisan. Kunin niyo na siya. Ibalik sa lab, utos ng babaeng pinuno. Tumalikod na ang babae habang hinihila siya pabalik. Sa isip niya, patawad. Pagtitipon sa Exile Zone. Master, tahasang nilalabanan ng pamilya ni Leo ang 8 dakilang pamilya, ulat ng isa. At yung black ring na kasama niya. Tanong ng isa, hindi pa natin alam. Iuulat muna natin ito, sagot ng pinuno. Mukhang nagsisimula ng magkaisa ang mga walang kwentang pamilyang ito para umatake. Habang naglalakad si Shannon sa sahig na may dugo, narinig niya ang boses ni Alvin, iligtas mo ako. Nakita niya ang prosthetic arm ng kaibigan, duguan. Bigla, lumutang ang mukha ng isang lalaki sa harap niya, nakangising baliw, basura ka. Ikaw ang pumatay sa mga kaibigan mo.
Unti-unting natanggal ang ulo nito sa leeg. Nagising si Shannon mula sa bangungot, pawisan at humihingal. Nananaginip ka? Tanong ni Chuan mula sa sofa, tahimik na nanunood ng TV. Wala bang tunog yang TV? Tanong ni Shannon. Obvious ba? Sagot ni Chuan habang tinaasan ang volume. Pinapanood ni Shannon ang balita tungkol sa pagsabog sa arena. Pagkatapos ng ilang minuto, tumingin siya sa labas. Gabi na, ganun ako katagal na tulog. Walang saysay. Matulog ka pa. Kaunting tulog na lang ang matitira sa'yo, sagot ni Chuan habang pinapatay ang TV. Darating na sila, di ba? Mahina ang tanong ni Shannon. Siguro, mamaya o bukas. Natatakot ka? Tanong ni Chuan habang hawak ang cellphone. Hindi sumagot si Shannon, ngunit sa isip niya, dito sa exile zone, walang inaasahang mahabang buhay. Araw-araw, pakikibaka. Pero kahit ganito, may magagandang alaala na dahilan para magpatuloy. Tahimik siyang umupo habang iniisip ang mga sandali kasama si Alvin. Ano, nananaginip ka na naman? Tanong ni Chuan habang binato siya ng upos ng sigarilyo. Alam kong malakas ka, Chuan. Pero kung marami ang umatake, ayokong maging pabigat, sagot ni Shannon. Ngumiti si Chuan, sino nagsabing ako lang ang kasama mo? Ha? Tanong ni Shannon habang nakatingin sa cellphone ni Chuan. Nakita niya ang group chat na ipadala na ang lokasyon nila, nabasa na ng 4 na tao. Sandaling huminto ang kwento upang ipaliwanag ang tungkol sa exile zone. Sa lugar na ito, may mahigit 20 magkakaibang faction o grupo. Karamihan sa mga may suot ng black ring ay napipilitang sumali sa isang faction upang makaligtas. Para sa marami, ito ang tanging paraan para magkaroon ng mas maayos at matatag na pamumuhay, kahit pa sa pamamagitan ng delikadong trabaho. Sa dami ng mga grupong ito, may 3 itinuturing na pinakamakapangyarihan. Una, ang Black Bear Gang. Si Quentin ay miyembro ng grupong ito. Nakatuon sila sa muling pagbebenta ng mga produkto at sa pamamahala ng isang ilegal na negosyo ng prosthetics o mga artificial na bahagi ng katawan. Pangalawa, ang Silver Fox Faction. Ang grupong ito ay kilala sa mga negosyo na may kinalaman sa sex industry. Pinalalawak nila ang kanilang operasyon hanggang sa jurisdiction zone, kung saan higit na mas istrikto ang mga batas. At pangatlo, ang Cannibal Faction. Gaya ng pangalan nito, ang mga miyembro nila ay sangkot sa aktwal na kanibalismo. Sila ang kinatatakutan ng lahat sa buong exile zone. Iba-iba ang paniniwala at pamamaraan ng bawat faction. Halimbawa, may isang maliit na grupo na tinatawag na Small Cross Faction, na naniniwala ang mga tao sa exile zone upang labanan ang pang-aabuso ng mga esper. Samantala, sina Shannon at Alvin ay ilan sa mga bihirang kabataang hanggang ngayon ay nananatiling buhay ng hindi kailanman sumali sa alinmang faction. Araw-araw, maingat nilang tinutukoy ang bawat hakbang, nagsusumikap para mabuhay sa isang mundong puno ng kaguluhan. Nakahiga si Chuan sa sofa, nakaunat ang mga braso sa yulunan niya. Sabi niya, curious daw talaga siya kung anong desisyon ang pipiliin ng 4. Tutuperin kaya nila ang pangakong binuo 18 taon na ang nakalipas para protektahan siya? O pababayaan na lang ba siya kung mabuhay man o mamatay? Baka nga lumipat na rin sila ng panig at kumampi sa pamilya Lin. Lumapit si Shannon at nagtanong, desisyon. Akala ko baka kampi natin yung 4. Nag-isip si Chuan at sagot niya, noon, kasama ni Lady Wendy ang 6 na matapat na pamilya. Bukod sa pamilya naming Leining, nandoon din ang Han, Ju, Su, Kay, at Ili. Ikinwento niyang naniniwala si Lady Wendy na ang mga singsing ay nagpapalakas ng kasamaan sa puso ng tao. Layunin daw niyang gumawa ng lipunang pantay-pantay, kung saan maaaring magsama ng mapayapa ang mga esper at hindi esper. Habang iniisip niya ito, bumalik sa alaala niya ang isang pagpupulong. May nagsabi noon, baklasin ang pader. Bakit kailangan nating makihati sa lupa sa mga hamak na yan? May iba pang sumagot ng, kalokohan. Pero may isa ring tumayo at nagpahayag ng suporta, ito ay bulwagan ng konseho, hindi lugar para sa emosyon. At sa pinakadulo ng mesa ng pamilya Leo, may isang lalaking tumugon, emosyon daw. Sino ba talaga ang nag-iinarte dito, Wendy? Naalala rin ni Chuan na nang sumiklab ang digmaan, nanguna ang pamilya Lin at mga hindi kilalang pamilya. Dahil dito, tinawag ni Lady Wendy ang mga magulang nila. Doon nila unang nakita si Shannon.
Si Lady Wendy na may mahabang kulay rosas na buhok, suot ang isang rainbow ring sa leeg ay kandong ang isang sanggol na may asul na mata at rosas na buhok ang bumubulalas ng walang saysay. Tumangala si Lady Wendy at nagsalita sa mga tao sa silid, "Alam kong makasarili at mapanganib ang hihilingin ko, pero pakiusap, huwag niyong kalimutan ang ating layunin. Kung magpapabaya tayo, magiging mapaminsala ang mga esper sa mundo." Nagbabala rin siya na kapag hindi nila ito pinigilan, mas lalala pa ang pang-aapi at karahasan sa hinaharap kaysa sa panahon ngayon. May dalawang magkaibang mundo sa loob at labas ng pader. Ito ang bunga ng kapangyarihang walang kontrol. Ngayon, ipinapasa ko ang desisyon sa inyo. Ang hiling ko lang, tulungan niyo ang batang ito kapag muling sumiklab ang digmaan. Matutulog siya, pero pag nagising, siya ang mag-aayos ng lahat. Hinalikan niya ang noo ng sanggol, na itinataas pa ang maliit na kamay na tila niyayakap ang ina. Pakiusap, dagdag niya. Nagpatuloy si Chuan. Matapos ang unang pagkatalo sa laban, mas lalong hinigpitan ng special class ang kontrol sa mga singsing. Nahuli si Lady Wendy ng pamilya Liu. Sa bahay ni Wendy, binubura ng mga lalaki ang lahat ng ebidensyang may kaugnayan sa kanya. "Anong gagawin natin sa lumang litrato?" tanong ng isa. Sagot ng kasama niya, "Sunugin. Sunugin lahat ng may Wendy." Si Sean naman ang nagpatuloy magkwento kay Shannon. Aniya, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Celestial City. Nireorganisa ang 8 dakilang pamilya. Ang pamilya Leo ay inihiwalay sa mga pamilyang tapat kay Wendy, at mahigpit silang minamanmanan. Sa loob ng 18 taon, kahit magkita ang mga anak ng misyon, kailangan nilang magpanggap na hindi magkakilala. Bawal silang mag-usap o magpakita ng koneksyon, baka mabuko ng pamilya ang layunin nila. Pumikit si Chuan at napabuntong hininga. Tinitingnan niya ang open messaging app sa cellphone niya. 18 taon na, sino pa kaya ang nakakaalala sa protection plan? Naalala niyang kahit dumami pa ang kalaban, kaya niyang harapin silang mag-isa. Tahimik na nakinig si Shannon. "Siguro, nabigo kita," mahina niyang sambit. Tiningnan siya ni Chuan, tila naguguluhan. Pagkatapos ng ilang segundo, natauhan siya. Oo, akala ko kasi makikita ko ang batang sinabi ng Divine Layer na magbabago sa mundo. Medyo ordinaryo ka lang pala. Nakakadismaya, pero hindi ko naman pinagsisihan ang pagpunta rito." Yumuko si Shannon, malungkot ang tingin. "Salamat," sagot niya. Tumayo siya. "Siguro gutom ka na. Hahanap ako ng makakain." Lumakad siya papunta sa storage room, isinara ang pinto, at dahan-dahang naupo sa sahig. Pinatong ang ulo sa mga kamay, pilit pinipigilan ang panginginig. "Huwag kang manginig," bulong niya sa sarili habang pinipigilan ang nanginginig niyang kamay. Bumalik sa isip niya ang sinabi ni Chuan, na ang batang ito raw ang mag-aayos ng lipunan pagkagising niya, ayon sa kanyang ina. Naalala niya ang sarili noong bata pa siya, tumatakbo sa ulan, naghahanap ng masisilungan. Naalala niyang nagising siya habang sinasagawa ang illegal na operasyon, kukuhanin sana ang kidney niya. Naalala rin niyang lumaban sa arena para kumita ng pera, para sa prosthetic ng kanyang kapatid. Nakita niya ang mga patay na katawan ng mga talo, tinapon parang basura. "Maria, hindi ako ang batang sinasabi mong magliligtas sa mundo. Hindi ko nga kayang protektahan ang sarili ko," bulong niya. Pero biglang naalala niya ang mukha ng pumatay sa kanyang kapatid, na tumingin sa kanya habang umiiyak at nagsabing, "Umiiyak ka talaga para sa basurang to." May nabago sa kanya, napuno siya ng determinasyon. "Hindi ko ito matatanggap. Wala na akong panahon para magduda. Kailangan kong buuin ang sarili ko." Biglang may malakas na tunog mula sa labas. Umuga ang pinto. Mabilis nagamulong palayo si Shannon, pilit umiiwas. Isang haligi ng apoy ang biglang bumutas sa sahig, eksaktong kung nasaan siya kanina. Napuno ng usok ang silid. Tinitigan ni Shannon ang apoy. Apoy! Sa labas, kalmado lang na naninigarilyo si Chuan. Dumating na siya. Ang K-Firestar. Kumampi ka na rin ba sa kanila? Sa kabilang kwarto, iniiwasan ni Shannon ang mga apoy. Tumatalon siya mula kaliwat kanan. "Inaatake talaga ako ng apoy na to. Paano nila agad nahanap ang kinaroroonan ko? Hindi ko pa nga nakikita ang kalaban. Apoy ba ito na kayang sundan ng presensya?" Nagkubli siya sa likod ng mga kahon, pinagmamasdan ang apoy sa gitna ng silid. Humiwalay pa yung apoy, pagkatapos, isang pagsabog ang tumulak sa estan.
Napahiga siya, tinakpan ang sarili. Kailangan kong puntahan si Liu Chuan. Hindi, dapat ba palagi na lang akong umaasa sa iba para sa proteksyon? Patuloy siyang umiwas habang iniisip ang plano. Sawang-sawa na ako, kailangang hindi ako maramdaman ng apoy. Kung kaya kong itago ang presensya ko kahit saglit lang, mahanap ko ang pinanggagalingan ng apoy, mahuhuli ko ang nagpapagalaw nito. Tumangala siya sa apoy. Tulo ang pawis. Lumiwanag ang kanyang mga mata. Tama ka, Alvin, walang panalo sa pagtatago. Hanggang sa tamaan siya ng apoy. Nasabugan ang kanyang mga braso. Halika na, isip niya habang sumasabog ang silid. Nabasag ang bintana. Sa labas ng gusali, may isang silhouette sa dingding. 4 na apoy ang lumulutang sa harap niya. Nawala ang presensya mo, bulong ng babaeng may mahabang tirentas. Bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likod niya. Pagharap niya, nandoon si Shannon. Sunog ang damit, may usok pa rin. Nahuli kita, hingal na sabi ng bida. Habang hinihingal, siya ay nag-isip, hindi ko pa naisip kung ano ang susunod kong gagawin. Nagsimulang maglakad ang babae patungo sa kanya. Tumigil siya sa harap niya at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata na may matalim na titig at seryosong ekspresyon. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya at nagsabi, "Pumasa ka." Si Shannon ay napanganga. Hindi makapaniwala at nakasimangot. Samantala, sa loob ng kwarto, nakaupo pa rin si Chuan sa sofa. Nakasuporta ang kanyang ulo sa mga kamay at may kasiyahang ngiti sa kanyang mukha. Narito na naman ang isang sandaling pahinga para ipaliwanag ang tungkol sa pandaigdigang lipunan ng singsing ng kasamaan. Habang nakikinig ka, huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung gusto mong makita ang susunod na chapter, at ilike ang video para makatulong sa channel, kapatid. Maraming salamat. Ang 8 sa mga dakilang pamilya ay ang pinakamataas na namumuno sa mundo ng mga singsing. Sila ang namamahala sa operasyon ng lipunang ito. Noong panahon ni Lady Wendy, ganito ang ranggo ng mga dakilang pamilya. Pamilya Wu, Pamilya Lin, Pamilya Liu, Pamilya Chen, Pamilya Yao, Pamilya Zhou, Pamilya Shi, Pamilya Lening, Pamilya nila. Ang mga ranggong ito ay itinakda ni Lady Wendy batay sa lakas ng bawat pamilya, kontribusyon sa lipunan, kapangyarihang pinansyal, at iba pang kakayahan. Kailangan ding mag-function ang mga divine layers. Sa Celestial City, may ilang maliliit na pamilya na kilala at prestihiyoso, kahit hindi kabilang sa mga classified families. Kasama na rito ang mga pamilyang may magandang relasyon kay Wendy tulad ng mga Hai, Han, at Pei na pinalakas ang kanilang posisyon. Kasunod ng plano ng pamilya Lin, ang kasalukuyang 8 pamilya, maliban sa pamilya Liu, ay tapat na kay Lin. Nanatili naman ang pamilya Liu sa rangkang dahil may isang divine layer na nagmula sa pamilya Liu, na may espesyal na lugar sa puso ng mga esper. Ang ikalawang dahilan ay ang estratehiya ng pamilya Lin na paghati-hatiin ang mga tapat kay Wendy upang mahirapan ang mga ito. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.